Live. 3, 2, 1. Shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland. Ako po ngayon ay nasa Kansas City, Missouri. Ano po? Bagamat tayo po ay pinadala rito ng Ama dahil sa kaunting gawain, tayo po ay hindi dapat makalimot. Nasaan man po tayo naroroon. Kapag dumating po yung araw ng pagsamba at kailangan mangaral, kailangan po tayo mangaral. Ano po? At ako'y natutuwa po sa rabay dahil may binigay po siyang aral. Kagabi pa po ay nagpadala na siya ng aral sa atin. Kaya talasasin po natin ng kwento ng aral rabay. At muli ay ihanda po ninyo ang inyong sinasabing maikling lapis at papel dahil ito po ay mas sinasabi nating mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Ano po? So sana po ay makapulot po tayo ng aral sa ibibigay ng ating rabay na kwento. At kung kayo po ay nakahanda na, simulan po natin ang kwento. Ang pamagat po na ibinigay ng rabay How to Resist the Devil. Paano ba daw tatakasan o lalabanan ang demonyo o ang kasamaan? Now, alam po ninyo, ito yung ating kaaway araw-araw. Ano po? Alam natin ang kwento na ang kaaway ay gagawa ng mga paraan para po tayo ay dumaplis, ayan, sa ating mga gawa, sa ating mga pananalita, at sa ating mga kaisipan. Sa mga natuto na po ng aral, alam po natin ng kwento kung paano po nagsisimula yung tinatawag na pagkakasala. Sa mga nakatuklas na po ng aral ng rabay, alam po natin na may 3 taludturan bago po ang tao ay magkasala. At ito ay nangyayari sa atin. Hindi po tayo excuse sa ginagawa ng demonyo na sinasabing pagtukso sa atin para po tayo ay dumaplis sa ating mga buhay. Now, kung talasas na po natin yung kwento kung paano po nagsisimula yung kasalanan, alam po natin ito na nasusulat sa aklat ni Santiago, yung sinasabing stages ng kasalanan o yung tinatawag na mga hakbang. At ito ay ating ding bibigyang diin bago natin sisimulan yung kwento kung paano ba natin maiiwasan yung paggawa ng kasalanan. Now, alam po ninyo, maaari nating iwasan yung paggawa ng kasalanan. Ano po? Huwag po kayong maniniwala sa mga naririnig ninyo na hindi tayo pwedeng hindi magkasala. Tayo po ay nagkasala na before. At maaaring paminsan-minsan tayo po ay nagkakasala. Sinadyaman natin o hindi. Pero kung tayo po ay natuto na sa aral, mayroon pong paraan para hindi na tayo magkasala. Nabasa na po natin daw, sabi po niya sa mga salita, tayo daw ay maging banal dahil ang ating Ama ay banal. Tayo daw ay maging perpekto dahil ang ating Ama ay perpekto. Alam natin na ang ating rabay ay hindi po nagkasala kahit minsan nung siya po'y narito sa lupa. At ito po yung ating bibigyan diin kung ano ba yung naging sikreto ng rabay na ibinuhay niya dito sa lupa para hindi siya nagkasala. Pero talasasin natin ang kwento yung stages ng kasalanan para po ito ay maiwasan natin. Ano po? Now, dito sa aklat ni Santiago chapter 1, dito po natin mababasa yung 3 bahagi o 3 stages ng pagkakataon bago tayo magkasala. Sabi niya dito sa verse 14, ang bawat tao ay natutukso. Kailan daw siya nagkakasala? Siya daw ay natutukso pagka 1. Nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Now, paano daw natutukso ang tao na gumawa ng kasalanan? First stage, kapag siya daw po'y nahihila ng kanyang sariling masamang pita, yung kanyang desire, yung kanyang gusto, yung kanyang nais. Saan mangyayari? Dito po, sa puso. At kung ang kanyang desire at yung kanyang gusto masama, meaning hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, that is the first thing. Bago mangyari yung kasalanan, nagsisimula sa desire, sa kagustuhan.
Now, alam po natin ng kwento. Ano po? Bago mangyari yung kasalanan gagawin natin, binuo muna natin sa ating puso. Dahil gusto nating gawin. Gusto nating maranasan. Gusto nating maramdaman. Gusto nating maangkin. Ayan. Ando din yung desire. And then, sabi niya, at nahikayat. Ayan, nahikayat meaning talagang gagawin na. Ano po? Kung magkagayon, ang kahalayan. Now, the moment na ginusto mo at nahikayat ka, meaning andun yung eagerness to do. Now, binuo dito, pinangarap mo siyang gawin. Plinano mo siyang gawin. And then, nahikayat kang gawin. Ayan. Nahikayat yung andun yung urge. Ano po? So, second stage is the urge. And then, kapag nagkagayon, ang kahalayan, meaning yung masama mong inisip, at ngayon gusto mo nang gawin. Sabi niya, kung maipablihi, pag nagawa mo na, ay nanganganak ng kasalanan. The moment you did, the moment na ginawa mo, yung desire na hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, yung urge na gawin yung masama mong pita, yun yung kahalayan. At kapag ginawa mo, then saka siya nagiging kasalanan. So, on the 3 stages, pwede nating pigilan yung paggawa ng kasalanan. Kailan? Dito pa lang. Sa first stage pa lang, kapag nakaisip ka na ng isang bagay na gusto mong gawin, at napagtanto mo na ito pala ay hindi ayon sa salita ni Amang Yahweh, papatayin mo na rito. Hindi mo na siya magagawa. Now, paano to nangyayari? Parang, paano ba yung may nakita ka. Isang bagay na gusto mong maangkin. Ano po? Pero hindi mo kayang kunin at angkinin sa legal na paraan o sa tamang pamamaraan. Naisip mo, may nakita kang isang bagay, gusto mong angkinin, pero hindi mo magagawa sa tamang paraan para ito'y maangkin mo. At yung kagustuhan mo, habang tinitingnan mo, lumalala. Andudong na yung urge. Para pag nagsasabi siya, halika, kunin mo ako. Ayan na. And then, kapag ginawa mong kunin nga, yung isang bagay na hindi dapat kunin, na hindi ayon sa tamang pagkuha, doon nagkagagawa ka ng kasalanan. Ano po? Parang sa atin, tayong may asawa, ano po? Pag nakikita tayo ng mga naglalakad sa kalye, ayan, nakita natin yung mga malalaswang mga suot ng mga kababaihan. Now, pag tinignan mo at nakita mo, walang kasalanan doon. Pero the moment na tinignan mo, and then bumuo ka ng kasamaan sa puso mo. Bumuo ka ng kasamaan sa puso mo. Ayan. Doon na magsisimula yung stage ng kasalanan. Pero sana bago maging kasalanan, bago mo gawin yung iniisip mo na kasalanan, bago ito magbunga na maging kasalanan, patayin mo na rito. Ano po? Now, ang tanong, paano natin magagawa na dito pa lang, mapatay na natin yung stage ng kasalanan. Yung first stage ng kasalanan, kasi kung mapapatay natin sa first stage ng kasalanan, hindi tayo makakaroon ng kasalanan. Hindi magbubunga yung ating masamang balak, yung ating masamang iniisip. Naman tanong, paano natin gagawin? Ito yung kwento. Ano po? Kung paano natin siya gagawin. Hindi natin pwedeng sabihin na kasalanan ng asawa mo, kaya nagawa mo o pinilit ka ng kung sino-sino. Huwag mong sisihin yung babae na nagdamit ng malaswa para sabihin mo sa sarili, kasalanan niya kasi nagdamit siya ng ganaon. Bay kapatid ko,
maski siya po ay hindi magdamit, at pumunta sa harapan mo, ay kapatid ko, hindi magiging kasalanan yon kung hindi mo pagnanasaan, kung hindi mo aangkinin, kung hindi mo pag-iisipan ng masama, wala pong bearing. Now, alam po ba ninyo na si Satanas ay isang mangingisda at napakarunong niyang mangisda? Kung ikukumpara ko ang kasalanan sa pangingisda, si Satanas po ay magaling na mangingisda. At yung isda, tayo. At yung isda, hindi ito makukuha ng isang mangingisda kung wala siyang gusto doon sa ipinapain ng mangingisda. Pero since si Satanas po ay kilala niya tayo. Alam ni Satanas yung ating mga tinatawag na mga karanasan sa buhay, kung saan tayo mahina. Alam ni Satanas yung history ng ating buhay. Hindi alam ni Satanas yung ating mga gagawin sa hinaharap, pero alam ni Satanas yung history natin sa ating buhay. Alam niyo kung saan tayo mahina. Kaya nga nasulat ang unang Pedro chapter 5 verse 8 na ang dyablo ay umuungal na parang leon at naghahanap ng masisila. Bakit? Kasi alam niya kung sino ang sisilain niya. Sino yung kanyang bibingwitin. At alam niyo kung ano yung pangbingwit? Yung alam niyang gusto natin. Ayan. Ito yung gusto natin nasa harapan. Itong ipapain ni Satanas sa atin. Kaya ang aral ng Rabay paano ba natin i-resist yung demonyo? Paano natin lalabanan yung demonyo? Ano po? Kaya simulan po natin ng kwento. Ano po? Dito sa aklat ni Santiago din ay nagbigay siya ng paraan, simula ng kwento ng Rabay kung paano lalabanan ang demonyo. Ayan. Dito sa Santiago chapter 4 verse 7. Ayan. Simulan natin ang kwento ng Rabay kung paano lalabanan ng demonyo. Santiago chapter 4 verse 7. Ayan. Talasasin natin yung unang criteria para mapaglabanan natin ang demonyo. Mapaglabanan natin yung kalaban. Sabi niya sa verse 7, pasakop nga kayo sa Ama. Submit yourself. Sabi niya, submit. Magpasakop daw tayo kanino? Sa ating mga asawa? Hindi po. Hindi tayo magpapasakop sa ating mga asawa para hindi tayo magagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ang ating mga asawa mga tao pa rin. At sila din ay prone pa rin na makagawa ng kasalanan. So saan tayo magpapasakop? Doon sa hindi nakagagawa ng kasalanan kahit kailan. Kaya sabi niya, pasakop nga kayo sa Ama. Now, paano tayo magpapasakop sa Ama? Now, alam natin ang kwento na ang ating Ama ay nagpadala ng kanyang representante dito sa lupa para makilala natin kung sino siya. Ito yung ating Rabay. Kaya nang ang ating Rabay ay nabuhay dito sa lupa, sinabi ng Rabay na wala siyang ginawa at wala siyang sinalita na hindi galing sa kanyang Ama. Kaya hindi siya nagkasala. Now, nang umalis ang Rabay, mayroon din naman siyang ibinigay na halimbawa sa atin, ang kanyang mga apostol. At anong ginawa ng mga apostol? Ipinapangaral naman nila ngayon yung mga salita na narinig nila sa Rabay na galing sa Ama, para sila din ay makaiwas din sa pagkakasala. At sa ating panahon, ano naman ang ipinadala ng ating Rabay? Mga mangangaral na ipalaganap, ipaunawa ang salita ng Ama, at ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay, at dito tayo nagpapasakop. Pag sinabi nating nagpapasakop, tayo po ay under sa salita ng Ama. Kumbaga ang ating mga ginagawa at mga sinasalita ay ayon sa salita ng Ama na ating narinig at ating nabasa. Hindi po tayo umiikot sa salita ng Ama
na para iwasan ito, kundi tayo po ay kinukulong ng salita ng Ama para hindi tayo magkasala. Itong ibig sabihin ng pasakop. Parang yung kwentong ang magpasakop ay yung sa salita ng Ama. Parang sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yun ang utos ng Ama, di ba? So kung tayo ay mabubuhay na nagpapasakop sa Ama, anong gagawin natin sa kanyang salita? Susundin natin ang kanyang salita. Igagalang natin ang ating mga magulang. Bakit? Dahil tayo ay nagpapasakop sa Ama. At ang halimbawa ng pagpapasakop ay ang gawin ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Yun po yung pagpapasakop. Dahil pag ito'y ginawa natin, ano sabi niya? Pasakop nga kayo sa Ama in works, in deeds, and in words. Sa salita, sa gawa, at sa kaisipan. Sabi niya, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Then, sabi niya, you can resist the devil. You can resist the devil. Malalabanan mo ang demonyo. At ang demonyo, sabi niya, ay lalayo o tatakas palayo sa atin. Anong gagawin ng demonyo? Pag tayo ay nagpasakop sa Ama, tatakas yung demonyo. Lalayo sa atin. Bakit? Dahil hindi niya kaya tuksuhin tayo na gumawa ng kasalanan. Yun ang kwento na sinasabi dito sa unang salasasan ng Ama, Santiago. Pasakop tayo sa Ama at lalabanan natin ang dyablo, at dahil tayo'y nasa ilalim ng salita ng Ama, then ang dyablo ay hindi mananaig sa atin. Tatakas ang dyablo. Parang nung panahon ng rabay, na kapag nakikita na ng demonyo ang rabay, tumatakbo na ang mga demonyo. Bakit? Dahil kilala nila ang rabay na ito ay nagpapasakop sa Ama. Every day, always, sa pananalita, sa gawa, at sa kaisipan. Kaya ito yung talasasin natin kung paano ba ang ginawa ng mga kapatiran na nauna sa atin at paano sila nabuhay, at malalaman natin yung kwento kung paano sila nagpasakop sa kanilang mga panahon ng buhay. Now, basahin natin ang kwento alam natin yung kwento ng taong ito. Pero babasahin ko yung isang salitang sinabi niya na bagamat ganito ang nangyari sa kanya, nagpasakop siya. Meaning, ang pagpapasakop ay hindi lang tayo ay sumunod doon sa salita ng Ama, kundi talasasin din natin na yung mga nangyayari sa ating buhay, tanggapin natin. Meaning, iyon ay isang sinasabing pagpapasakop o pagpapahinuhod. Paano pa? Ito ang kwento. Kwento ito ng ating kilalang tama po kayo, si Job. Now, alam natin ang kwento ni Job. Kung paano po siya sinubok ng Ama. Kung paano siya naghirap. Pero meron siyang sinalita na masasabi nating naging kwento ng kanyang buhay at patunay na bagamat ganun ang nangyari sa kanya, hindi po siya gumanap ng taliwas sa kalooban ng Ama. Nagpahinuhod po siya. Nagpasakop pa rin siya even after the fact na ganun yung nangyari sa kanyang mga sinabing mga pagsubok. Ito, Job chapter 1 verse 21. Ito yung pagpapasakop. Ayan. Baka po may nakaranas sa atin ito sa mga nararanasan nating mga pagsubok. Huwag nating sisihin ang Ama. Huwag nating sisihin yung mga mahal natin sa buhay. Huwag nating sisihin yung mga taong nasa paligid natin. Kundi kung ito'y nangyari sa kagustuhan ng Ama, tanggapin natin. Pagpapasakop din po yun. Pag may nangyari po sa atin na hindi abot ng ating mga pag-unawa, bakit nangyari? Tanggapin po natin ng may pagpapala. Sabi niya dito sa
unang chapter 1, verse 21. Ito ang sinabi ni Job. Ito'y sinabi ni Job after, mamatay ang kanyang 10 anak, after na mawala yung kanyang mga kayamanan. Now, ilan sa atin yung magiging panuto pa rin ang kaisipan, meaning payapa pa rin sa pag-iisip. Maayos pa rin yung kanyang tinatawag na pananalita at pangungusap. Andun pa rin yung kanyang wisyo kung mamatayan ng lahat ng anak at mawalan ng ikabubuhay. Ganito po naranasan ni Iyob, Pero ito pong sinabi ni Iyob na nagsasabing patunay niya na siya po'y nagpasakop sa kapalarang ibinigay ng Ama sa kanya. Job chapter 1 verse 21. At sinabi ni Iyob, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang kumuha, purihin ang pangalan ni Amang Yahweh. Anong sabi po niya? Si Amang Yahweh daw ang nagbigay ng lahat ng kanyang pagpapala. Si Amang Yahweh din daw po ang may karapatang kumuha. Kaya sabi ni Job, purihin si Amang Yahweh. Sabi niya, purihin si Amang Yahweh. Now, nagkasala po ba si Job after na maranasan niya mga bagay na ito? Hindi po. Hindi po siya nagalit, hindi po siya nagmura, hindi po siya nawalan ng pananampalataya, hindi po niya itinakwil ang kanyang pananampalataya sa Ama. Hindi po siya nagkasala. Dahil maski ganun ang naranasan niya sa buhay, nagpasakop po siya. Now, kasama po ito sa pagpapasakop, tandaan po ninyo, pasakop ka sa Ama, sabi niya, para pag dumating ang demonyo na ikaw ay tutuksahin gumawa ng masama, hindi po siya magtatagumpay laban sa iyo. Ito po yung nangyari kay Job, Pero ito'y napaglabanan ni Job. Nagpasakop pa rin po siya sa Ama. Sunod na kwento. Pangalawang Kronikas, chapter 33. Ito naman yung isang kwento. Pangalawang Kronikas, chapter 33. Pangalawang Kronikas, chapter 33. Now, ang kwento rito ay si Haring Manasa. Now, bigyan ko kayo ng background. Si Haring Manasa ay anak ni Hezekiah. Now, kilala nyo si Hezekiah? Yung hari na humingi ng extension ng kanyang buhay for 15 years. Maalala nyo na, yes, siya si Hezekiah. Now, alam natin ang kwento kung bakit dinagdagan ng 15 years yung buhay ni Hezekiah. Siya lang ang nag-iisang nadagdagan ng buhay na makikilala natin dito. Dahil sa kanyang mga nagawang kabutihan. Now, nang mamatay si Hezekiah, ang pumalit po sa kanyang naghari ay yung kanyang anak na si Manasa. 12 years old nang maghari si Manasa. Ibig sabihin si Manase ay naging anak ni Hezekiah doon sa ibinigay na extension ng Ama for 15 years. At alam po niyo kung sino ang kanyang ina? Ang ina po ni Manasa ay isang reyna ng mga mananamba sa mga rebulto. Now, so, kung patay na yung kanyang ama, na naging mabuting hari noong panahon ng kanyang ama, pero ito'y hindi naimulat masyado kay Manasa dahil siya po ay bata pa, ang nagpalaki sa kanya, yung kanyang ina na hindi nakakilala kay Amang Yahweh. So, paano lalaki yung bata? Alam natin ang kwento. Kaya ito po, tabi-tabi po. Sa mga magulang na walang pananampalataya, narito yung kwento na isinumpa yung magulang, susumpain din yung anak. Bakit? Dahil ang magulang na isinumpa na hindi kilala si Amang Yahweh, lalaki yung kanyang mga anak na hindi kilala si Amang Yahweh. Kaya napaka-importante po na kayong mga magulang ay kilalanin po ninyo ang inyong ating Ama at Manunubos para ito'y maibahagi ninyo sa inyong mga anak balang araw. So, ang kwento rito naging mabuti bang hari si Manasa? Hindi po.
Naghari po siya sa Yehuda for 55 years. At gumawa po siya ng maraming mga kasamaan. Pero ang bibigyan natin ng kwento, nang maunawaan ni Manasa ang kanyang naging pagkakasala. Nang maunawaan po niya, ito ang ginawa niya. Verse 12. Ang ginawa sa kanya ay ginawa siyang bihag. Dinala siya sa Assyria dahil sa kanyang kasalanan. Binihag po si Manasa, dinala sa Assyria. Kaya dito sa verse 12, nang siya'y nasa pagkapighati, nung siya po'y nasa pagkapighati, tagni-tagni niya siguro yung kanyang pagiging hari, na pinili ng ama na maghari mula sa kanyang amang si Hezekiah. And then, nang siya po ay nasa pagkakadakupiling, pagkakakulong sa malayong lupain, naalala niya ngayon na may Elohim ang Israel. Kaya sabi niya, at nang siya'y nasa pagkapighati, siya'y dumalangin kay Yahweh niyang ama. Now, dumating yung kwento na wala siyang masusulingan kundi siya ay nagpasakop. Nagpasakop siya nang maramdaman niya at maalala niya yung kanyang mga naging pagkakasala. Naalala niya si Amang Yahweh na kanyang ama at Elohim at nagpakumbabang mainam sa harap ng ama ng kanyang mga magulang. Anong sabi niya? Siya po'y nagpakumbaba. A broken and contrite spirit. Sabi nga niya sa salita. Ganito si Manasa. At doon niya naalala ang kanyang Elohim ng kanyang mga magulang. At siya'y dumalangin sa kanya. Dumalangin siya kay Amang Yahweh. Nang imagine ninyo, yung hari na, according sa kwento, siya ang haring pinakamasamang naghari sa Yehuda for 55 years. So, masasabi ba natin na wala na bang yung sinasabi nating wala bang pagkakataon ng isang masama para ito'y magpanibagong buhay? Mayroon po. Kung kikilalanin ng taong ito ang kanyang pagkakasala, kung magpapasakop siya the moment na nakilala niya ang kanyang kasalanan, then, ando doon yung sinasabing pagpapatawad at kaligtasan. Regardless kung gaano katagal ang kanyang naging kasalanan, kung sa huling bahagi ng kanyang buhay, maalala niya na mayroon palang Elohim. Maalala niya na mayroon palang manunubos. At siya po ay, sabi niya, nagpakumbaba. At dumalanging mainam. A broken and a contrite spirit. Bagbag na puso. At mapagpakumbabang loob, ay hindi ito tatanggihan ni Amang Yahweh. Alam natin yan ang kwento. Siya'y dumalanging mainam at pinakinggan ang kanyang pamanhik. At anong ginawa sa kanya? Ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian. Nang magkagayon nakilala ni Manasa na si Amang Yahweh ang kanyang Elohim. So yung huling bahagi po ng kanyang buhay, bagamat ito po'y kaunti na lamang, naging mabuti po siyang hari. Bagamat hindi po niya naitama lahat yung kanyang pagkakamali, pero binigyan po siya ng ama ng kaunting panahon para ma-redeem yung kanyang sarili. Kaunting panahon para ma-redeem ang kanyang sarili is more than enough para po siya ay maligtas. Dahil after that, hindi na po siya gumawa ng masama. Itinayo niya ang mga dambana ni Amang Yahweh na nung una ay pinaggigiba niya at pinagtayuan ng mga rebulto. Itinayo niya. Bakit? Nakilala niya yung kanyang pagkakamali. Kaya sa huling bahagi ng buhay niya, kahit papaano, nakilala niya muli ang kanyang Elohim at siya po'y nagpasako. Now, ano pong bearing dito sa atin, mga kapatid ko? Ang tao habang may buhay, may pag-asa. Gaano man po kasama ang isang tao. Pero kung ang taong yun ay makikilala niya yung kanyang pagkakamali, dapat pong magsimula doon sa tao. Na makilala niya yung kanyang pagkakamali. Yung sinasabing
remorse ay magmula doon sa nakagawa ng kasamaan. Sa kanya magsimula yung remorseful. Sa kanya magsimula yung contrite spirit. Sa kanya magsimula yung a broken heart. Bagbag na puso. At mapagpakumbabang loob. Then, dumalangin siya kay Amang Yahweh at humingi ng kapatawaran. And then, hintayin niya ang kasagutan ni Amang Yahweh sa kanya kung siya patatawarin o hindi. It is between him and Father Yah at that moment ang makapagsasabi. Hindi po katulad ng mga naririnig niyo na siya po yung pupunta sa pari na mangungumpisal, magsasabi ng sampung Ave Maria at 5 Our Father, mapapatawad na siya. Hindi po ganoon ang sinasabi po dito. Ano po? Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin kung kanino tayo hihingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating pagkukulang. Then after that, nagpasakop na si Manasa at hindi na nasulat na siya po'y nagkasala. Ano po? Bakit? Dahil after that moment na siya po'y nagbalik loob at nagpasakop sa Ama, wala na pong nasulat na gumawa siya ng kasalanan. Dito po natin makikita yung sinasabing paano natin lalabanan ang kasamaan at ang paggawa ng kasalanan. Magpasakop at kilalanin natin ang ating Ama at Elohim. Sumunod na kwento, Daniel chapter 4. Eto, kilala niyo kung sino yung nasa Daniel? Hindi si Daniel ang bibigyan ko ng diin dito. Yung hari na nagpakataas sa kanyang pagiging hari, pero at the end of the day, ibinaba po siya ng Ama para makilala niya kung sino ang tunay na hari. Dahil siya ay nagmataas sa kanyang sarili, kaya binigyan siya ng tinatawag na kababaang loob. Binigyan siya ng pagpapakababang loob para makilala niya kung sino talaga yung tunay na hari. Kaya sabi niya dito sa Daniel chapter 4, eto, Daniel chapter 4 verse 25, eto, nung panahon, tama po kayo, nung panahon ni Nebuchadnezzar, ayon sa history ng kasaysayan ng mundo, ano po, si Nebuchadnezzar is yung pinakaunang tanyag na imperyo. Now, bago kay Nebuchadnezzar, meron na pong natatag na imperyo. The Egyptian Empire, nangyari na po siya. Ano po? Pero yung Assyrian Empire nangyari na rin. Pero yung sinasabi nating 4 na imperyo na talagang nasulat sa kasaysayan ng mundo, ito po yung una, Babylonian Empire. At ito'y pinangunahan ni Haring Nebuchadnezzar. Nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar, siya po'y nagmataas lalo. Pati yung kanyang yung sinasabing tirahan ng Ama na nasa kalangitan, nagmataas po siya doon sa gumawa ng langit at lupa. At dahil sa pagmamataas niya, ito pong ginawa sa kanya, verse 25, chapter 4. Sabi niya, dahil sa iyong pagmamataas, sabi niya, ikaw ay mahihiwalay sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at mababasa ka ng hamog ng langit at makapitong mangyayari ito sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. Na ano yung kaparusahan kay Nebuchadnezzar? 7 years na siya tinanggalan ng Ama ng pangunawa. No, pag sinabing tinanggalan ng pangunawa, siya po'y nabuhay na parang hayop for 7 years. Yan, 7 years. Lumaki po yung kanyang mga kuko na parang kuko ng mga hayop. Ang kanyang balbas, ang kanyang buhok, nabuhay po siyang parang hayop. Kumain siyang parang hayop. Bakit? Tinanggalan siya ng Ama ng pagkaunawa bilang tao. And for 7 years, ganun ang ginawa ng Amang Yahweh sa kanya. Bakit? Sabi niya, hanggang sa makilala mo kung sino talaga ang tunay na naghahari sa buong sanlibutan. Ayan. Now, after 7 years, nagpasakop ba
si Haring Nebuchadnezzar? Yes. Verse 34. Sabi niya, at sa katapusan ng mga kaarawan, meaning after 7 years, doon sa kaparusahang ibinigay ng Ama sa kanya, si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. Kailan nagbalik ang unawa ni Nebuchadnezzar bilang tao? Nang siya daw po ay tumingala sa langit. Nang tumingala siya sa langit, meaning kinilala niya ngayon sa kanyang sarili na may mas mataas pala sa kanya. No, mga kapatid ko, uulitin ko ulit. Iisa lamang po yung pwede nating tingnan at pagpapasakupan. No po, kilalanin natin kung sino yung ating tinitingala. Yung ating mga tinatamasa sa buhay, hindi po ito bigay ng ating mga kamay, hindi ito bigay ng ating mga boss, hindi ito bigay ng ating mga kalakasan at katalinuhan. Doon po yung nagbibigay. At ito'y naranasan ni Nebuchadnezzar na bagamat siya po'y hari, tinanggalan po siya sa pagiging hari without reason at all. Bakit? Dahil lang sa kanyang kapalaluan. So for 7 years, hindi po niya kilalang kanyang sarili bilang tao, bilang hari. Pero after the 7 years, itiningila, sabi niya ni Nebuchadnezzar, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. Nanumbalik daw yung unawa niya. At aking pinuri ang kataasan, aking pinuri at pinangaralan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. Then, doon palang nakilala ulit na mayroon palang Elohim. Kailan kinilala ni Nebuchadnezzar? After 7 years. Doon pa lamang po siya nagpasakop na inamin niya sa kanyang sarili may mas mataas pa pala sa kanya at mas may makapangyarihan. So mga kapatid ko, kung tayo man po'y nasa tuktok ng ating sinasabing buhay, nasa rurok ng ating mga sinasabing mga karir, mga buhay, pedestal, mga kapatid ko, magdahan-dahan po tayo. Dahil tayo po ay mababa pa rin kaysa doon sa gulumalang sa atin. Ano po? Lalo na tayo ay mga kapatiran na nakakakita sa atin, baka tayo po ay nagmamataas na lalo kontra sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran lalo na. Abay mga kapatid ko, magdahan-dahan po tayo. Ano po? Now, dumako naman tayo dito sa bagong tipan. Mateo 11 verse 29. Ano naman ang kwento dito? Now, ang rabay ang nagsasalita dito, kaya tingnan natin ang kwento dito. Ito ang sabi ng rabay. Sa mga nabibigatang katulad ng ibinigay ng Ama kay Job, yung pagsubok na ibinigay ng Ama kay Manasa bago siya nagbalik loob. Bakit? Si Manasa po ay nakaranas ng pagsubok. Kailan? Nang siya po'y dinalang bihag. Imagine niyo yung hari. Na hari, tapos gagawing bihag for how many years? Yun po yung kanyang pagpapakumbaba. Ano po? Yung kanyang talagang ibinaba siya ng Ama to the fullest. Now, ito naman ang sabi ng ating rabay sa mga nakakaranas ng mga pagsubok, na kapag nakaranas ng pagsubok, nag-iisip na tumalikod dahil sinasabi, bakit ako? Ginagawa ko naman yung aking gawain bilang isang bilang isang mananampalataya. Now, ito po tandaan po natin kung may dumarating po sa ating mga pagsubok sa buhay. Sabi ng ating rabay, Mateo 11 verse 29, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Anong sabi ng ating rabay? Sa mga nabibigatan at walang mga pahinga sa kanilang mga suliranin sa buhay, hali kayo, sabi ng ating rabay, dalhin nyo yung aking pamatok at ibigay nyo sa akin ang inyong mga pamatok. Kung kayo nabibigatan sa inyong mga pamatok, sabi ng rabay, ibigay nyo sa akin at
palitan ninyo ang inyong mga pamatok ng aking pamatok, sabi ng rabay, dahil ang aking pamatok ay magaan. Now, ang rabay ko nag-aanyaya sa akin, kung kayo po'y nabibigatan sa inyong mga pamatok sa buhay, ang mga suliranin ninyo, asawa ninyo, mga anak ninyo, trabaho ninyo, or anything na nakapagpapabigat po sa inyo, bigay po niya sa rabay. At ang kanyang pamatok daw po ang ating dalahin. Then, bahala po ang rabay na magbibigay sa atin ng ating kapahingahan. Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin ang kwento ng rabay sa mga may nabibigatan. Baka po dahil sa kabigatan ninyo mga alalahanin sa buhay, makalimutan nyo magpasakop sa Ama. Makalimutan nyo yung mga aral. Kaya siguro, hindi na kayo nakakapag-aral kapag Bible study ng Lunes, Women's Ministry ng Martes, Webes, saka Linggo yata yung Women's Ministry. Dahil isinadjust ko sa asawa ko na magsalitan kami para hindi naman kawawa yung mga Women's Ministry, kaya every other day na rin sila katulad ng Bible study. Mga kapatid ko, kung dahil sa mga nararanasan nyo sa buhay, kayo po ay hindi na nakakarinig ng salita ng Ama. Abay mga kapatid ko, wag naman po sana. Ano po? Dinggin po natin ang sinasabi ng rabay. Tayo po'y magpasakop at gamitin natin ang sinasabing salita ng ating rabay na ibigay natin sa kanyang ating mga sinasabing mga pamatok. Ano po? Ito pa yung kwento. Aklat na mga Gawa. Aklat na mga Gawa, chapter 16, verse 29. Aklat na mga Gawa 16, verse 29. Now, ito yung kwento ni Saulo nang siya po'y nasa bilangguan sa Jerusalem. Sabi niya sa verse 29, nang si Saulo po ay nakulong kasama niya si Silas. Yung pong nagbabantay sa kulungan, magpapakamatay na sana dahil siya yung boss sa kulungan, at nang magkalindol, nakalag yung mga sinasabing mga sarado ng mga pintuan ng kulungan, inisip ng gwardiya na nakatakas na yung mga nakakulong. Dahil alam niya ang kaparusahan kapag nakatakas yung mga nakakulong, buhay niya ang kapalit. Pero sabi niya dito sa verse 29, at siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob. Itatas ko sa verse 28. Datapwat sumigaw si Saulo ng malakas na tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat. Ayan, sasaktan na sana, meaning magpapakamatay na sana yung puno ng mga kawal sa bilangguan. Dahil ang alam niya, nakatakas na lahat yung mga nakabilanggo. Pero sabi ni Saulo, narito kaming lahat. Kaya ang ginawa niya, siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot ay nagpatira pa sa harapan ni Saulo at ni Silas. Now, imagine niyo yung isang punong kawal ng bilangguan na boss sa kanyang bilangguan, sa yung sinasabing sinusunod ng kanyang mga kawal, at nanginginig sa takot yung mga nakakulong. Pero nang maikpakulong niya si Saulo at si Silas, nagkaroon ng himala. Anong nangyari? Nanginginig siya ngayon na humarap kay Saulo. At ang sinabi niya, siya'y nagpatira pa sa harap ni Saulo at ni Silas. At sinabi niya sa kanila, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Wow! Nang makita po niya ang himala, lumindol, nabuksan lahat ng kulungan na binabantayan niya. Alam niyang ito ay himala. Now, alam niya ngayon na mas mataas yung Elohim ni Saulo at ni Silas kasi yung kanyang tinatawagang Elohim. Na dati siya nagpapasakop sa kanyang amo, yung gobernador na si Pontius Pilato. O kaya siya baka ito ay kulungan ng Sanhedrin Council. Siya ang kanyang boss yung pinuno ng pinakamataas na pari.
Pero nang magkaroon siya ng pagkakataon na makita yung himala ng ating rabay sa pamamagitan po ng lindol at nabuksan yung mga pintuan, nanginginig siyang nagpatira pa sa harapan ni Saulo at ni Silas. Kaya sinabi niya kay Saulo, anong aking gagawin para maligtas? Meaning ando dun yung pagpapasakop. Sabi ni Saulo, verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Rabbi Yeshua Misaya at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kailan po nagpasakop yung pinuno ng kawal? Nang makita po niya ang himala na mas makapangyarihan ang Elohim ni Saulo at ni Silas kaysa ang kanyang Elohim. At doon po yung pagpapasakop. At sinabi niya, ano ang kailangan niyang gawin para maligtas? Now, kaligtasan na pong sinasabi dito. Ano po? Hindi lang po yung paggawa ng sinasabing paano makakaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ito, sabi niya, paano ba magkakaroon ng kaligtasan? Mas importante pa po ito. Tinatanong nung lalaki. Dahil ngayon, gusto na niyang maligtas, hindi lang siya, kundi pati yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya sinabi ni Saulo, manampalataya ka sa Rabbi Yeshua Misaya, ikaw at ang iyong sangbahayan ay maliligtas. Now, mga kapatid ko, kung hindi pa po natin nararanasan ang pagliligtas ng ating Rabbi sa ating buhay, kung hindi pa po natin nararanasan yung mga himala ng ating mga buhay, katulad ng lalaking ito, abay hindi po tayo mananampalataya ng lubos. Hindi po tayo magpapasakop ng lubusan sa ating Rabbi at sa Ama kung kulang ang ating mga pananampalataya. Kaya mapapansin nyo siguro, medyo pahapyaw ang inyong pananampalataya. Anong sinasabi kong pahapyaw? Kung minsan, mainit na pananampalataya, kung minsan, kapag ibinibigay lang ng pagkakataon. Alam po ninyo, ako po narito sa Kansas City, ang trabaho po namin dito ay magbasa lang ng mga exam ng mga bata from 8 o'clock in the morning hanggang alas 5 lang po ng hapon. And then, pwede na po kami pupunta sa mga gusto naming puntahan. Katulad ngayon, dito po may concert ng 2 araw. Kaya siguro wala pa yung aking kasamahan dito. Katabi lang po namin yung nagko-concert diyan sa park. Now, ako po ay pwedeng pumunta lang diyan sa park at aking i-ignore yung aking obligasyon para makasaba. Pero mas importante po sa akin yung aking sinasabing obligasyon sa ating Rabbi at sa Ama na ako'y magpapasakop. And then yung obligasyon ko sa inyo bilang inyong pastor na mangangasaba. Bakit? Dahil alam ko na ang pagpapala ng Ama ay nakita ng aking mga mata, naramdaman ng aking puso, kaya ganun na lamang ang aking pagsusumikap na gampanan ng aking tungkuling iniatang ng aking Rabbi. Bakit? Ando doon yung pagpapasakop. Dahil naramdaman ko at nakikita ko ang pagpapala ng Rabbi, kaya ako'y magpapasakop ng lubos hanggat kaya kong magpasakop. Ano po? At ito yung gusto kong maramdaman nating lahat para tayo magkaroon ng urge, yung bang kagustuhan na gawin ng kalooban ng Ama. Yung bang tayo ay magkaroon ng kaluguran na hindi tayo pinipilit lamang. Alam po ninyo, ang pagganap na pagpilit, ang pananampalatayang pilit, ito po hindi katutuwa ng ating amang Yahweh, ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi po siya natutuwa sa pilit na pananampalataya at pagpapahinuhod. Hinihintay po niya ang kusang loob, mga kapatid ko. Kaya, kapatid, talastasin po natin. Baka hindi pa po tayo nagpapasakop ng loob, nagpapasakop ng buong pusong loob, dahil parang hindi pa natin nararamdaman yung sinasabing pagpapala ng Ama. Sana naman maramdaman po natin para makita natin
kung paano manampalataya ng todo-todo. Ano po? Ano po? Kaya talasasin po natin ng kwento na ng aral na ibinibigay ng ating rabbi. Kaya that night, yung pinuno ng mga kawal, dinala si Saulo at si Silas sa kanilang bahay. Ano po? Ginamot yung mga sugat ni Saulo at ni Silas. At nagpabautismo siya at ang kanyang mga pamilya sa gabing yaon nang siya'y manampalataya. Yun po yung kwento. Now, hanggang kailan kaya kayo na mga nakikinig, kahit papaano alam nyo na yung pananampalataya, kailan kaya kayo magpapabautismo at isasabihin ninyong ang inyong rabbi, ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach ang inyo ding magiging manunubos? Kapag kayo din ay anong tawag dito, nakakita din ng himala. Pero alam po niyo, tama po, maaaring ganun ang hinihintay ninyo, pero alam niyo, sabi ng rabbi, mapalad ang mga nananampalataya na hindi nakikita ang himala na kanilang hinihintay na himala. Bakit? Kumbaga, mas natutuwa, I believe na mas natutuwa ang rabbi. Ano po? Bagamat meron sa atin na naghihintay siguro ng himala, pero I believe mas matutuwa ang rabbi kung tayo mananampalataya kapag tayo ay nakarinig ng kanyang salita, dahil ang ating mga patutuo na mga sinasalita ay sana'y maging sapat para tayo po'y manampalataya. Ano po? At sa mga aral na ibinabahagi ng ating rabbi. Sumunod na kwento. Ano po? Roma chapter 10 verse 3. Sabi niya, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Ama. Ouch. Baka ganito tayo. Ano po? Na dahil sa hindi natin pagkaalam fully sa katwiran ng Ama, hindi pa natin nauunawa ang mabuti yung pagpapalang iniaalok ng Ama, yung grasya ng buhay na walang hanggan. Hindi pa natin siya napagtanto kung gaano kahalaga ang buhay na walang hanggan. Hindi pa natin napagtanto yung mga araw ng pangingilin, yung paggawa ng kabutihan, yung maramdaman natin ang kaluguran sa makita nating mga kapatiran. Baka hindi pa natin totally grasp, hindi pa natin totally na nauunawaan ang katwiran ng Ama. Kaya maaaring hindi pa tayo lubusang nagpapasako. At maaaring dahil sa pagsusumakit natin na maitayo ang ating sarili, baka nauunang ginisip natin na ako. Yung bang parang tayo dapat yung maging center ng center ng yung bang sentro ng kwento. Baka hinihintay natin na ma-recognize muna tayo bago tayo manampalataya. Yung bang palaging ikaw yung nababanggit, yung bang palaging ikaw ang bida, baka gusto mong ganun muna mangyari. Abay kapatid ko, huwag mong hintayin, dahil baka hindi dumating yung kwento na mananampalataya ka pag ganito yung iniisip mong mangyayari sa sarili mo. Huwag naman sana. Ano po? Sana maunawaan mo na everyday nagmamanifest ang kapangyarihan ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Even in sinful things, maski sa mga maliliit na bagay, makikita natin yung kapangyarihan ng Ama at pagpapala niya. Sa paggising natin sa umaga, sa pagta-travel po natin to and fro sa ating mga trabaho. Nung isang araw nga lang po, nung ako'y yung huling pagdadrive ko bago ko pumunta dito sa sa Missouri, iniisip ko na mag-cross. Ano po? Yung bang lumipat ng lane. Inisip ko lumipat ng lane dahil kakanan yata ako. Pero parang may nagsabi sa tinig ko na tignan mo yung tignan mo windshield mo. Tinignan ko nga, may rumaragasang sasakyan na mabilis na rumaragasa.
Babuti na lang, sabi ko, hallelujah Father, ya, sabi ko, at hindi ako naglipat ng lane na hindi ko tinitingnan ng ano. Dahil ikakabit ko na lang sana kaagad yung aking manibela papuntang kanan. Pero mabuti na lang hindi ko ginawa. Dahil ako pala'y mababangga. Sa mga ganong mga bagay, ako'y nagpapasalamat. Ganon kasimple ang pagpapala po ng Ama. Ano po? Hindi natin kailangan yung malaking himala para bago tayo manampalataya ng todo-todo. Even in simple things. Ano po? Sa mga buhay natin, makikilala po natin yung pagpapala po ng Ama, even in simple things. Ano po? Huwag nating hintayin na ilayo ng Ama yung pangunawa sa atin dahil sa kagustuhan nating maging sikat o tayo pa yung o maghihintay tayo ng napakalaking himala. Even in simple things, ano po? Sana makilala natin yung kapangyarihan at pagpapala po ng Ama sa ating buhay. Ano po? Hebreo chapter 12. Hebreo 12 verse 9 and 11. Hebreo 12 verse 9. Verse 9, sabi niya, bukod dito, sabi niya, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan. O tayo daw ay kinukumpara sa mga magulang natin na nagbigay ng ating sinasabang pagpapalo sa atin nung tayo maliliit. Pinapalo daw tayo o pinarurusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Kung yung mga magulang daw natin sa laman, nagpasakop tayo nang tayo po ay kanilang tinuturuan at itinatama, hindi daw ba mas higit nating igalang at magpasakop sa ama ng ating mga espiritu, meaning ang ating Amang Yahweh? Kung iginalang daw natin ang ating Ama sa laman, hindi ba dapat mas igalang natin ang ating Elohim na espiritu? At ang ibibigay niyang pagpapala ay buhay na walang hanggan? Sabi niya, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, meaning nung tayo pa po ay mga bata pa o hanggang ngayon na tayo nakagawa ng mali, tayo po ay chinachastise ng ating mga magulang. Kung tayo daw ay pinagtiisan ng ating mga magulang, sabi niya, ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikinaliligaya kundi ikinalulungkot at maaaring yung mga pagsubok na dumarating sa atin, katulad kay Job, katulad kay Manasa, katulad kay Nebuchadnezzar, ay hindi ikatutuwa kundi ito po'y ikalulungkot. Sabi niya, gayon may, sabi niya, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan. Pero ano pong nangyari kay Job? Lalo pong tumibay ang pananampalataya ni Job. Ano pong nangyari kay Manasa? Nagkaroon po siya ng conviction na huwag nang gumawa pa ng masama. Ano pong nangyari kay Nebuchadnezzar? Kinilala po niya na may mas mataas sa kanya. Now, ganito din po sanang maging pangyayari sa buhay natin, magkaroon tayo ng positibong pananaw sa mga nangyayari po sa atin. Ulitin ko, magkaroon tayo ng positibong pananaw sa mga nangyayari sa atin para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Ano po? Ano man po yung nangyayari sa ating buhay, magkaroon tayo ng positibong pananaw. Ayan. Magkaroon tayo ng positibong pananaw. Ano po? Sunod, Efeso chapter 4 verse 27. Ito. Itataas ko sa verse 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Pwede kayong magalit pero huwag kayong magkasala. Tabi-tabi po, ano po? Lalo na sa mga asawa natin, sa mga magulang natin, sa mga anak natin. Tayong mga asawa, kung magalit tayo sa ating mga asawa, baka magalit tayo ng sukdulan. At tayong mga magulang, baka magalit tayo ng sukdulan sa ating mga anak. Pwede tayong magalit, pero huwag tayong magkasala. Now, paano ba magalit na hindi magkakasala? Magalit ka ngayon, pero huwag kang lalabasan ng mga salitang hindi ka nais-nais. Bago lumubog yung araw, wala na yung galit mo. Ano po?
Huwag kang magsalita ng mga bagay na pagsisisihan mo balang araw o bandang huli dahil baka ito'y makagawa ka ng kasalanan. At sa galit mo, huwag kang gagawa ng kung ano paman. Ang hirap tumagalaw. Pahupain mo yung galit mo bago ka magdesisyon at bago ka magsalita. Sabi niya, kayo'y magalit, pero huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Meaning, huwag lalampas sa paglubog ng araw. Meaning, hindi mo dapat dadalhin ang galit mo sa pagtulog mo sa gabi hanggang sa paggising mo sa umaga. Ano po? And then verse 27, ni bigyan daan man ang dyablo. Huwag mong bibigyan daan ang dyablo. Huwag mong pasisingitin ang dyablo sa galit mo. Ano po? Lalo na sa mag-asawa. Sometimes, may pagkakagalit o may pag-aaway ang mag-asawa na sometimes humahantong sa mga hindi dapat mga salitang lumalabas sa mga bibig o mga desisyon na hindi dapat mangyari sa gitna ng mga galit. Huwag niyong bigyan daan ang dyablo. Dahil that moment sa galit po ninyo, baka makasingit ang dyablo. Makapagsalita kayo ng isang salitang napakahirap niyong bawiin. Ano po? Kung hindi nyo masawata ang bunganga ng asawa nyo, kayo ang umalis. Kung kayo yung mas mahaba ang pasensya, kayo ang umalis. Huwag nyong patulan ang mga asawa ninyo. Ganon din sa inyong mga anak. Huwag maging sukdulan ang galit nyo. Ano po? Baka kayo magkasala. Hindi masamang magalit, hindi kasalanan ng magalit. Pero huwag niyong bibigyan daan ng dyablo para hindi kayo magkasala. Ano po? Dito na yung kasama ko. Hallelujah. Hey. Saan ba ako tumigil? Okay, so kaunti na lang, dalawa na lang. And then Lucas. Lucas 21 verse 36, dalawa na lang po. Ano po? Lucas 21 verse 36, sabi niya, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Ano man yung panahon? Ano po? Na yung panahon natin is ngayon. Kapag may pagkakataon, lahat po ito ay panahon. Sabi niya, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing, meaning magpatuloy sa pagdaing, meaning huwag makalimot manalangin. Sabi nga sa Thessalonica, pray without ceasing. Manalangin na walang pukna. Manalangin na walang tigil. Ito yung isang way para tayo po ay makalaban sa demonyo. No po, makaresist sa devil. Pray without ceasing, sabi niya, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang mga tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Lahat ng mga mangyayari sa ating buhay ay kailangan nating tanggapin ng may pagpapala, may kababaang loob, at anong sabi niya? Tayo po'y manalangin. Yun ang huwag nating kalilimutan. Ano po? Manalangin, magpatuloy na magsidaing. Ang sabi niya, magpatuloy na magsidaing. Ano po? Kaya, talasasin natin. Huwag tayong makakalimot sa ating Ama. Kapag tayo po ay may panahon para mag-aral ng kanyang salita, mag-aral po tayo. Balikan po natin yung mga kwento. At tayo po sana ay magpatibay ng ating mga pananampalataya. And then sabi niya dito, Proverbio chapter 18 verse 10, Kawikaan chapter 18 verse 10.
ang pangalan ni Amang Yahweh ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at naliligtas. Kapag kayo po ay nakakaranas ng anong mga pagsubok at mga suliranin sa buhay, kay Amang Yahweh po tayo tumakbo at humingi ng pagtulong. Siya po magbibigay sa atin ng kapayapaan. Wala po tayong pwedeng takbuhan kundi siya Amang Yahweh lamang po. Para po payapain ang ating mga puso at siya pong magbibigay sa atin ng kasagutan. Hindi po tayo pwedeng pumunta sa kung sino-sino at hihingi ng payo kung kani-kanino man. Tayo po ay tumawag sa ating Ama na makakatulong tiyak sa atin para hindi tayo masasabing maduktilas at makagawa ng sinasabing daplis. Dahil baka sa gitna ng ating mga kapagabagan, mga pagsubok at mga galit, tayo po'y madaplis. Dahil ang demonyo po ay mas aktibo pag ganito po yung mga panahon sa ating buhay. Ano po? Sabi nga niya sa unang Pedro chapter 5 verse 8, ang diablo ay parang yung umuungal at naghahanap ng masisila. At sino yung mga sinisila? Yung mga mahihina sa pananampalataya at yung mga hindi pa masyadong nagpapasakop, yung hindi pa nagpapasakop ng loob o nagpapasakop ng buo sa ating Ama, sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sila yung mga madaling silain. Kaya sabi dito sa unang John, huling salita ko na po. Huling salita na ng Rabbi, kako sana. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Ama ay dumadaig sa sanlibutan. Now, ang sino man daw ipinanganak ng Ama, meaning ang nagpapasakop sa salita ng Ama, ay dumadaig sa sanlibutan, meaning dumadaig sa demonyo. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatwid bagay ang ating pananampalataya. Ano daw po yung makapagliligtas sa atin sa paggawa ng kasalanan? Para hindi tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig? At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Sino daw ang nagtatagumpay sa hindi paggawa ng kasalanan? Yaong nananampalataya na si Yahshua Mesias ay anak ng Ama. Kung ang ating pananampalataya po, ang ating pundasyon ay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach, at tayo po'y nagpapasakop sa mga salitang ating naririnig at nababasa, tayo po'y hindi madadaig ng ating kalabang demonyo, kundi tayo po ang dadaig sa ating kalabang demonyo. Tayo ay mananaig sa sanlibutan, mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan. Kaya yung sinasabi ko na nasa labas sa sanlibutan, ang daming tao dyan sa labas, so nagkakasayahan. Pero tayo, na nananampalataya, ay hindi magpapadaig sa sanlibutan. Kaya mga kapatid ko, I pray na tayo po ay natuto sa ibinigay na aral ng Rabbi. And I pray na kung ano man po yung ating mga kabagabagahan, suliranin, at ano man po yung nararanasan natin sa buhay, alalahanin po natin yung kwento na ibinabahagi ng Rabbi. Ang mga nababasa natin sa Biblia, ang mga aral na naririnig natin sa Bible study, sa women's ministry, sa men's ministry, ito po ang mga aral na magpapatibay ng ating mga pananampalataya. At ito yung ating magiging sandata para tayo po ay magtagumpay laban sa diablo, para tayo po ay makaresist sa devil. Ano po? Hallelujah. Ito po ang ating aral po ngayon na ibinigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, and ako po'y patuloy na mananampalataya at mananalangin na kayo po sana ay lalong nagtutungibay sa inyong mga pananampalataya. And I pray next week, ako po ay nasa Pilipinas na, at ang aming unang service, ang susunod kong service next week, doon po sa Kamanggaan Assembly. I pray na makita kayong lahat. Hallelujah. Salamat po. Purihin po natin ang ating Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa ibinigay po niyang aral po sa bawat isa. Naway ang pangunawa po at kaalaman ay mapa sa atin, at ang pagpapalang kapayapaan po ay mapa sa inyo at mapa sa ating lahat. Shabbat Shalom po. Hallelujah. Salamat po, at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach.
Shalom and bye-bye. Hallelujah.